Hi guys, this is Tupe and welcome to Tribe. Kamakailan ay nakilala ng Tribe Team ang tatlong terracotta artists na galing pa sa Bacolod. Alam niyo bang mahaba ang proseso ng paggawa ng mga sculptures nila? Lupang galing sa bundok at sa palayan. Inihulma gamit ang mga kamay at binuo sa pamamagitan ng sining at panahon. Ito ang mga obrang gawa sa terracotta o baked earth sa Latin. Kumpara sa bronze sculptures, mas madali ang paggawa ng obra sa pamamagitan ng terracotta dahil bukod sa madaling mahanap ang material na ito, mas magaan at mas madali itong maihulma at mapatuyo kumpara sa kung gagamit ang isang iskultor ng marmol o kaya'y metal. Yung process namin, kanya-kanya kaming process sa clay. Ako from the mountain, Noise from the rice field. So ngayon, si Joe, yung process niya, hindi na niya kailangan i-process yung clay kasi process na siya ng ants. Tapos ako, pinaprocess ko, i-mesh ko siya to separate the impurities, then cure it. Same with Joe. Then, Noy, ganon, may process siya, parang mini wedge lang niya. Then tapos manual, kinukuha yung impurities. Then now cure the clay, then after that form. Gagawa kami ng form. Tapos usually coil technique. Then after that drying, then firing. Ang terracotta ang weapon of choice ika nga ng three artists na galing pa sa Negros Occidental. Para sa mga magkakaibigang ito, naisipan nilang gamitin ang konsepto ng ginikanan o roots o origin sa wikang Hiligaynon. Ang concept namin is ginikanan, which means origin or roots. But the idea is yung like each person has its own way of looking back, like what we are doing here. Like tatlo kaming artist, iba-ibang lugar. But we're from Visayas. So ngayon we decided to come up with a show na nagre-represent each place na saan kami nanggaling. Sa pamamagitan ng exhibition na ito ay ipinamalas ni Joe, Mark at Noy ang mga maaaring gawin sa clay. Ang mga hugis at anyong nabubuo gamit ang lupa at apoy. This work is title is Apoy. Ang apoy, maraming tema eh. Yung apoy sa pagmamahal sa pamilya, apoy na about sa trabaho na dapat mag-agresibo yung artist. Bawat isang exhibit goer ay may kanya-kanyang interpretasyon sa bawat pyesa dahil ang bawat isa ay may iba't ibang alaala ng kanilang sariling kasaysayan, pamilya at kaibigan at mga alaala ng mga lugar na kanilang pinagmulan. Yung body of works po, compose siya ng iba't ibang experience. Tsaka parang iba-ibang conflict ng life from tungkol sa conflict sa aking sarili, sa kapwa-tao. Hindi ganon karami ang bilang ng mga terracotta artists dito sa Pilipinas. Pero kung tutuusin, maraming mapagkukunan ng materyales na ito, lalo na sa maraming bahagi ng bansa. Kaya naman nais ni Noy, Joe at Mark na ibahagi ang sining na ito at masubukan din ng iba. Ang point ng message ko, hindi lamang gumagawa ko na makita nilang beauty. Importante nagbibigay ng edukasyon at saka message sa trabaho. At saka makita din ng mga bagong artist na ma-inspire sila sa takbo ng isang artist. At importante sa point na dapat isputuhin ang terracotta. In-encourage ko yung iba na kasi ito yung parang rooted sa culture, tsaka napaka-indigenous ng ng materials, tsaka natural. Sa paggawa mo, parang nagti-team up ka sa environment, yung apoy, yung klema, ganon. So, maganda siya, maraming matutunan. Ang ginikanan ay hindi lamang isang simpleng pag-alaala sa nakaraan dahil ang nakalipas ay bahagi na natin. At ito ang naisipaabot ng ating mga terracotta artists na ang ating pinagmulan ay may kinalaman sa ating kasalukuyan at hinaharap.